Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, I do hope and pray na okay naman po ang lahat sa atin. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating ika-18th day ng ating sharing ng devotion video. So bago po tayo magkasimula, ayan tayo po muna idadako sa ating panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa kalakasan na ipinagkaloob niyo upang matapos namin ang aming trabaho sa bawat araw, Panginoon. Salamat Panginoon sa kapatawaran ng aming kasalanan, Panginoon, na nagagawa ito man ay sadya o di sadya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na mapatawad din namin ang mga sino mang nagkakasala sa amin, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, na kami ay dadako na naman sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Naway ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, at paglukob ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral upang maitaas lamang ang inyong pangalan, aming Diyos Ama, Panginoon, at ang Panginoong Jesucristo, Panginoon, ang maitaas sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon. Gayun din po, dagdag na ipinapanalangin namin, Panginoon, ang kalagayan, Panginoon, ng mga magulang ng aking kapatid na si Popsicles sa YouTube or si Kerubin sa kanyang mga magulang, Panginoon, divine protection, Panginoon, at wag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang mga sakit, Panginoon, ay makapanaig sa kanila, Panginoon. We know and we believe, Lord God, that by the stripes and wounds of the Lord Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At anuman po ang pinagdadaanan nila, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na magkakaroon ng solusyon o kalutasan ang hinaharap nila ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na si kapatid na Kerubin, Panginoon, ay tumanggap na sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At alam po namin na hindi niyo rin papabayaan ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Inilalapit po namin ito sa inyo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na bago pa man namin ito idalangin, Panginoon, na inyo na itong idininig, Panginoon. At sa mga makakapakinig po ng aming pag-aaral na ito ng daily devotion, Panginoon, ay kayo ang magturo, Panginoon. At gamitin niyo lamang inyong lingkod bilang instrumento ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon. At sa mga makakapakinig, Panginoon, alam ko po na unti-unti ay hinihipo ninyo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang makinig, Panginoon, ng mabuting balita na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang mas makilala nila ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, at ang inyong kabanalan at kabutihan at pag-ibig sa amin. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito yung nakalagay sa Lucas 17:18. Babasahin ko muna. Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Message. Karagdagang tanong ni Jesus kung wala na daw bang ibang nagbalik upang magpuri sa Diyos liban lamang sa dayuhan na iyon. Application. Kapag may nakakagawa sa atin na mabuti, pinasasalamatan ba natin ito? Kung maliliit na bagay o tulong ang ginawa nila, kay Jesus ay walang katumbas na halaga ang ibinigay niya para sa atin. Kaya nararapat lang talaga na siya ay pasalamatan natin. Ang Diyos Ama naman, lahat ng mayroon dito sa mundo ay nilikha niya para sa atin. Lalong higit ang mabuhay tayo dito sa mundo bilang tao. Nararapat din siyang pasalamatan. Ang naranasan kasi ni Jesus sa mismong sariling bayan niya na pinili ng Diyos ay hindi siya kinikilala, hindi tinanggap at pinahirapan pa siya. Tayong mga taga-ibang bansa o dayuhan gaya ng Samaritano na ito pa ang tumanggap at kumilala kay Jesus. At nagpapasalamat din tayo sa mga ginawa niyang pagliligtas sa atin, kaya marami sa atin ang kinalulugdan ng Diyos. Ayan, so puri ng pagkabasa ng salita ng Diyos. So yun nga, syempre ang Panginoon, although alam nga ng Panginoon na yun, before pagalingin yung 10 ketongin na yun at yung lahat nga ng mga naroroon na mga may sakit, is alam ng Diyos kung sino or ilan lamang ang tatanggap or magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, minsan kasi, yun yung mga bagay na hindi natin masyadong napapansin. Kaya dun sa napakinggan kong preaching din ni Pastor Ed Lapis kanina,
na kung saan ano ba yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. So, sobrang dami. Ito yung mga hindi natin sobrang napapansin, pero sobrang importante. Like, ang pinakamaganda sa buhay natin is yung hinga, nakakahinga tayo, 'di ba? Dahil kung wala tayong hininga, edi patay na tayo, 'di ba? Sunod, tayo ay nakakakita. Kung halimbawa ay malinaw ang iyong mata o kahit malabo man, as long as may mata ka na maayos at hindi ka bulag. Sumunod yung sense of touch or feeling natin, 'di ba? Yung alam natin kung mainit o malamig, ganyan. Or yung kapag meron tayong mga kaibigan, kakilala, kapamilya, na kailangan ng ating paghipo sa kanila para malaman nila that they are protected and they are loved. Sumunod yung natin, sense of panlasa, 'di ba? At least alam natin kung masarap o hindi yung pagkain, or kung may kailangan pang idagdag or anything, 'di ba? Sumunod ang ating sense of smell, ayan, na kung saan alam natin kapag may sunog, kapag may nabubulok or hindi, or nakakatulong sa atin magka-team up sila ng taste, yung tungkol sa pag-smell natin. So, if you have that, mostly nadi-disregard natin at hindi natin napapasalamatan ng Diyos sa mga bagay na to. Tapos yun, nakakakilos tayo, mga movement na nagagawa natin, dapat din natin yung ipagpasalamat sa Diyos. Sumunod ay ang ating humor, ayan, o kaya yung mga nakakapagpatawa sa atin, di ba? Kaya nga, sabi nila, laughter is the best medicine. Dahil kapag masayahin ka tao, kahit puno ka ng problema, ay nagiging maganda yung daloy ng buhay mo. And pag-ibig, love, ayan, syempre kapag may nagmamahal sa atin, is alam natin na meron tayong masasandalan or malalapitan in times of needs. Pagkatapos yung ating mga pahinga, kagaya ngayon, ako ay pahinga ko na, kaya ako ay nakakapag daily devotion na. And the last one, and nothing but the least, is prayer. Ayan, so ginawa natin yun, yung prayer, bago tayo magsimula ng ating devotion, because importante yun at kailangan natin para gabay na yung mga masasabi natin or ma-explain natin sa mga makakapanood na ating devotion is tawag dito is maunawa ang mabuti ko ano yung dapat nating tawag dito i-tackle up. So yun, 'di ba? Ang hinangad lang naman sa atin ng Diyos is ang kumbaga sa sobrang dami ng kabutihan niya, dapat nating ipagpasalamat sa kanya. Yung meron lang sa atin na makaalala na ay lahat nga pala ng bagay na meron ako no ultimong yung magising lang ako sa bawat araw is ang tawag dito blessings na yun sa akin ni Lord. So sana sa bawat isa sa atin, yung pagkagising pa lang natin ng umaga or bago tayo matulog or kahit kumakain, umiinom, basta tayo libre naman ang pananalangin At kahit magsabi ka lang na kada pagkagising mo sa umaga na thank you Lord, nagising po ako para sa araw na to na malakas. Ayan, kung ba medyo pinararamdaman ka mang konti, kagaya ako, di ba minsan medyo makatipay yung lalamunan, tapos minsan parang barado yung ilong, but thanks God, di ba? At least, natapos ko ang aking isang buong araw na productive, natapos ko yung trabaho ko, naasikaso ko yung mga amo ko, napagluto ko, and pati ako din, is nakakain na maayos, and ayan, napagod man, pero may oras ng pahinga. So, sobrang dami natin bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos na excuse me po, na minsan hindi natin napapansin. Pero pinakahigit sa lahat na sobrang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus, na tayo mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay ligtas na, and we are secured na kahit mamatay man tayo nang hindi natin masasabi kung kailan, ang Diyos lang ang nakakaalam, is secured na tayo that mapupunta tayo sa heaven, sa kaharian ng Diyos na talagang yung nakikita niya tayo doon. Siyempre, bukod pa yung kaharian ng Diyos na nasa ating mga puso at isip, but if the second coming of Jesus Christ will happen at mangyayari, secured tayo na makakasama tayo sa mga maliligtas. Kaya ang panalangin ko sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nawa ay maging daan ang pag-aaral natin na ito upang
mapakinggan natin ang panawagan ng ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus na tanggapin ng ating Panginoong Yesus, magsisi sa ating mga kasalanan at papasukin siya sa ating puso at isip upang siya ang maghari sa atin. Ayan. So, hanggang dito na lamang po. And don't forget natin, ayan, na sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto, ay palaging pairalin natin ang pag-ibig or love sa bawat isa. And tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Dahil walang ibang daan, walang ibang patungo sa ating Panginoong Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. So, let's all end up in prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, muli at nagpapasalamat, Panginoon, at walang hanggang nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan, pagdiligtas, pagpapagaling, Panginoon, pagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil pinaunawa niyo sa amin ng mga bagay, Panginoon, na nakakalimutan namin ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. Ang aming mga senses ng aming katawan, Panginoon, ang aming pahinga, Panginoon, ang aming pananalangin sa inyo, Panginoon, ang daan upang makausap namin kayo, Panginoon. At syempre, ang pagtanggap po ng mga hindi pa tumatanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ang magiging daan upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, Panginoon. At wala nang iba, Panginoon, sapagkat kaming mga tao, Panginoon, ay may dungis ng kasalanan, Panginoon, pero sa pamamagitan ng dugo ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay kami ay naligtas, Panginoon, at naging mga anak ninyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang pag-iingat nyo sa bawat isa, Panginoon, at ma-realize ng bawat isa, Panginoon, na marapat lamang na pasalamatan nila kayo habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Kayo po nawa ang magbuhos pa ng maraming pagpapala sa bawat isa, Panginoon, upang ang lahat ng mga nagkukulang ay maging sapat, Panginoon, or sobra-sobra pa ang mga biyayang nakakamit upang maitulong at maibigay sa kapwa, Panginoon. Ano man mga problema, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon, sa physical, Panginoon, sa spiritual, emotional, Panginoon, at ano man mga bumabagabag sa puso ng bawat isa, Panginoon, at mga problema, Panginoon. Alam po namin na may solusyon ito dahil hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night and God bless po sa ating lahat.